Sa pambungad na eksena, ipinakita ang lumang video ng US Air Force Commander na nagpapaliwanag ng lahat ng mga pagsisikap na ginawa nila upang kilalanin at pag-aralan ang kamakailang kababalaghan na kilala bilang mga UFO. Tiniyak din niya sa mga reporter na wala itong kinalaman sa anumang mga lihim na proyekto gaya ng usap-usapan. Ang isa sa mga majors ay nagsulat pa ng libro tungkol dito at ipinaliwanag na ang tungkol sa mga taga-ibang planeta ay dapat seryosohin. Sa maliit na bayan sa Pennsylvania, ang pamilya ay naghahapunan nang biglang nagsimulang yumanig ang bahay at nangyari ang malaking pagsabog sa labas, dahilan upang mawalan ng kuryente at mahimatay sila. Nang magising sila, nagsimula silang makarinig ng kakaibang ingay at nagkasakit ng malubha. Isa-isang namatay ang bawat miyembro ng pamilya habang ang bunsong babae ay nagmamadaling nagtago sa aparador. Samantala, ang Nobel Prize winner at nasa exobiologist na si Lauren ay nasa tahanan niya matapos maaresto dahil sa pagmamaneho habang lasing. Ngayon ay umiinom siya ng gamot para sa depresyon, ngunit patuloy pa rin siya sa pag-inom ng alak. Ngayong gabi ay nanonood siya ng balita at nalaman ang tungkol sa pagsabog, bagamat wala pang paliwanag para dito. Ipinaliwanag ng reporter na walang nakaligtas sa pagsabog at itinuturing na nakakalason ang hangin doon, kaya sarado ang lugar at kailangang magsuot ng hazmat suit kung pupunta doon. Maya-maya, may mga sundalo na dumating sa apartment ni Lauren at hiniling sa kanya na pumunta sa lugar ng pagsabog dahil kailangan nila ang kanyang kadalubhasaan, pinagbantaan pa siya ng karahasan kung hindi siya papayag. Pagdating niya doon, nakatagpo niya ang astrobiologist na nagngangalang David at Colonel Emmerich, na nagpaliwanag na ang pagsabog at ang inilabas na nakakalason na gas ay sanhi ng bulalakaw na kalaunan ay natunaw sa lupa. Nais niyang imbestigahan nina Lauren at David ang lugar at umaasa na makahanap sila ng solusyon. Nang maisuot na nila ang mga hazmat suit, sina Lauren at David ay isinakay sa bus patungo sa lugar ng pinagbagsakan ng bulalakaw. Sa palagay ni David ay walang kakaiba doon, ngunit natuklasan ni Lauren ang isang maliit na pulang halaman na tumubo sa gitna ng hukay. Siya ay namangha dito ngunit hindi niya ito isinama sa kanyang ulat. Sa gabi, nasa bahay si Lauren at hindi mapigilan na tumingin sa larawan ng kakaibang halaman. Naghanap siya sa web ng mga kwento ng iba pang pagbagsak ng bulalakaw at nakakita ng video na katulad ng insidente sa Russia, may kung anong bagay na nahulog sa Earth, at pagkatapos ay isinara ang lugar dahil nakakalason ang hangin. Ipinaliwanag ng isang mamamayan na may kakilala na nagtatrabaho sa militar na itinago ng Russia ang impormasyong ito dahil ang bagay na nahulog ay isang buto, at tumubo rito ang kakaibang puno na pumatay sa lahat ng nasa paligid nito, kabilang ang mga halaman at hayop. Sinira na ng gobyerno ng Russia ang puno, at makalipas ang ilang araw, ang babae sa video ay binaril sa harap ng mga anak niya. Nakita din niya ang maraming larawan mula sa mga nagmamalasakit na mamamayan na pinag-uusapan ang mga teorya tungkol sa bayan na nilagyan ng harang at ang katotohanan ang mga kalapit na lugar ay inilikas din. Sa huli, sinunog ang bayan. Kinabukasan, naghanda ang dalawang doktor upang magsagawa ng autopsy kay Rob, ang ama mula sa simula. Masyadong normal ang balat ni Rob para sa isang patay at wala rin ang karaniwang paninigas ng katawan. Nang simula ng doktor ang unang paghiwa, nagsimulang lumabas sa katawan ang kakaibang kumikinang na likido, at mabilis itong bumalik hanggang sa gumaling ang sugat. Biglang umupo si Rob at ang isa sa mga doktor ay agad na tumakas sa takot habang ang isa ay sumubok na makipag-usap sa kanya, ngunit hindi siya kumikibo o nagsasalita. Sinuri ng doktor ang kanyang pulso at natuklasan na walang dugo o presyon ng dugo, at ang katawan ay medyo malamig. Sa sandaling iyon ang mga cellphone ng lahat ay nagsimulang tumunog at ang mga empleyado ay nakitang tumatakbo sa koridor. Pumunta sila upang suriin kung ano ang nangyayari at natuklasan na ang ilan sa mga patay na tao mula sa nakakalason na bayan ay nakatayo na ngayon. Hindi nagtagal ay kumalat ang balita at lumitaw ang maraming mga reporter sa labas ng pasilidad na pinag-uusapan ang mga posibleng teorya at aksyon ng mga relihiyosong grupo. Medyo balisa si Lauren, ngunit tumanggi siya sa anumang tulong mula kay David. Sinikap ng mga doktor na kakitaan ng reaksyon ang mga patay sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng larawan ng kanilang mga pamilya, ngunit walang nangyari. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, ipinagpalagay nila na 49 na katawan lamang ang muling nabuhay mula sa higit 1,000 namatay dahil sa distansya nila mula sa pinagbagsakan ng bulalakaw. Nalanghap nila ang nakalalason na hangin at pati na rin ang mga particles mula sa bulalakaw, na tila bumago sa loob ng katawan nila. Kung minsan sila ay biglang gumagalaw, ngunit ito ay para lamang humarap sa ibang direksyon.
Nang makipagkita si Lauren kay Emmerich, binanggit niya ang insidente sa Russia at sinabing malamang na konektado ito, ngunit nag-iingat si Emmerich dahil nakuha niya ang kanyang impormasyon mula sa dark web. Maya-maya sa pulong sa White House, pinag-usapan nila ang tungkol sa mga patay na nabuhay muli, wala silang tibok ng puso at hindi gumagana ang utak. Hindi sila humihinga, kumakain, o natutulog. Ang mga organs nila ay naglalaman ng hindi pamilyar na mga elemento at ang DNA nila ay nagbago rin, marahil ay alien. Ang ganitong pangyayari ay magkakasunod na nangyari sa bawat biktima, na nagpapakita na hindi ito nagkataon lang. Iminungkahi ng pinuno ng militar na sunugin ang mga katawan, kaya ibinahagi ni Lauren ang teorya tungkol sa Russia at binigyang diin na maaaring sila ay tina-target. Kung hindi sila makakahanap ng sagot, malaking lungsod ang susunod na aatakihin. Dahil ang pruweba niya ay mga larawan lamang sa internet na maaaring inedit, ay hindi siya sineryoso ngunit ang presidente ay tutol sa pagsunog sa mga katawan at inutusan ang mga siyentipiko na patuloy na pag-aralan ang mga ito. Ang matinding sitwasyong ito ay nagpalala sa depresyon ni Lauren at nauwi siya sa pag-inom ng mag-isa sa loob ng sasakyan habang inaalala ang pagkabata. Dinala siya ng ama sa lihim na lokasyon at nakiusap sa kanya na ilihim ito sa lahat, pati na rin sa kanyang ina. Gayunpaman, ang alaala ay nagtatapos doon dahil siya ay may amnesia. Ito ay nag-iwan sa kanya ng labis na pagkabalisa at hindi sinasadyang pinagsabay ang gamot sa alak. Pagkatapos, bumalik si Lauren sa pasilidad, kung saan pinapayagan ng mga doktor ang mga kamag-anak na makipag-usap sa mga bangkay, ngunit wala pa rin itong reaksyon. Desperado para sa sagot, pumunta si Lauren sa silid kung nasaan ang lahat ng mga nabuhay na katawan at ipinakita sa maliit na bata ang paborito niyang libro noong bata pa siya habang ikinukwento ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina, at inamin na hindi siya umiyak. Sa sandaling iyon ay nakatanggap siya ng tawag mula kay David at nang makuha niya ang cellphone, makikita ang larawan ng halaman mula sa hukay bilang wallpaper. Naging dahilan nito upang biglang hawakan ng babae ang braso ni Lauren. Agad niyang sinabi kay Emmerich at David ang tungkol dito, at sa wakas ay napagtanto ni David na ang mga katawan ay lumiliko upang palaging tumingin sa hilaga kung nasaan ang halaman. Naputol ang pag-uusap nila nang i-report ng sundalo na kumalat ang impormasyon at ngayon ay makikita sa mga balita ang mga larawan ng higanteng parang punong istruktura na tumubo mula sa hukay sa loob lamang ng 2 araw. Dinala si Rob sa ligtas na lalagyan, lumipad ang mga siyentipiko sa lugar na pinagbagsakan ng bulalakaw at humanga sa kakaibang puno, na responsable kaya naging nakakalaso ng lugar. Pinaupo ng grupo si Rob sa harap ng puno at pagkatapos ng mahabang sandali ng paghihintay, huminga siya at iminulat ang mga mata, na ngayon ay napakatingkad na asul. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumingin sa paligid na parang nakita niya ang lahat sa unang pagkakataon, ang sariling mga kamay, ang puno, at ang nyebe. Sa paniniwalang isa na siyang alien ngayon, winelcome siya ni Lauren sa Earth, at ipinaliwanag ni Rob na hindi siya makakabalik kasama sila dahil hindi siya makakaligtas sa normal na kapaligiran ng Earth. Sa press conference, ipinaliwanag ni Lauren ang parehong paraan na nagbibigay ng oxygen ang mga halaman sa mundo para sa mga tao, at ang puno ay nagbibigay buhay sa mga alien. Ang kasalukuyang teorya ay nakarating ang mga alien sa Earth sa pamamagitan ng paglalakbay tulad ng wormhole. Sinubukan ng ilang reporter na ibahin ang pinag-uusapan sa pamamagitan ng pagtatanong kay Lauren tungkol sa pag-aresto sa kanya, na kasalukuyang pinapanood sa TV ng misteryosong lalaki. Maya-maya sa bahay, nakarinig si Lauren ng mensahe mula sa therapist, na nag-aalala dahil hindi siya pumupunta sa mga session at bahagi ito ng utos ng hukuman. Interesado din siyang pag-usapan ang mga flashback na panaginip ni Lauren na kadalasang kabilang ang paglipad. Hindi pinansin ni Lauren ang mensahe at kumuha ng tanghalian hanggang sa makarinig siya ng katok sa pinto, ang kanyang ama na si Jim. Sobrang awkward ng pakiramdam ni Lauren at hindi siya gaanong nagsasalita, ngunit patuloy na nagsasalita si Jim, at binanggit na noong bata pa si Lauren ay nahuhumaling siya sa kalawakan at nakiusap na magkaroon siya ng sariling lab, na itinayo nila sa bakuran ng bahay. Sinabi ni Jim na nalulungkot siya at namimiss niya ang anak, ngunit iniwasan ni Lauren ang yakap niya at nanatiling malamig, kaya umalis na lang si Jim. Hindi nagtagal ay tinawag muli si Lauren sa nakakalaso na lugar dahil tumanggi ang alien na makipag-usap sa sinuman maliban sa kanya. Nang dumating siya, umupo si Lauren kasama si Rob, na nagpapaliwanag na ang tahanan niyang planeta ay hindi na matitirahan at napilitan ang mga kauri niya na maghanap ng bagong tirahan. Ang punong ito ay hindi tumutubo kahit saan pa, at binigyan sila ng mga coordinate,
ng tao na nagpakilala bilang Supernova 94 upang marating nila ang Earth. Ang taong ito ay nagpadala ng mensahe sa kalawakan upang mahanap sila, at nagbigay pa ito sa kanila ng listahan ng mga kalakasan at kahinaan ng sangkatauhan. Sa sandaling iyon, sinubukan ng mga siyentipiko na kumuha ng sample mula sa puno at hiniling ni Rob kay Lauren na itigil ito, ngunit hindi niya magawa. Ipinaliwanag ni Lauren na hindi nila hahayaang tumayo ang puno ng mas matagal dahil nakakasira ito sa kapaligiran ng Earth, ngunit sinabi ni Rob na babaguhin ng mga kauri niya ang kapaligiran. Ibinunyag din niya na mayroon siyang espesyal na kakayahan at pagkatapos ay kinontrol niya ang katawan ng isang scientist para buksan nito ang kanyang hazmat suit. Nagmamadali ang mga gwardya upang pigilan ang lalaki habang pinalibutan ng iba si Rob, na nag-uutos na itigil ito habang dinadala nila si Lauren. Naging itim ang mga mata ni Rob at binasag ang maskara ng sundalo, dahilan para mabilis siyang mahawa at umubo ng dugo hanggang sa mamatay. Ang iba pang mga sundalo ay naghanda upang barilin si Rob, ngunit ginamit niya muli ang kapangyarihan na naging dahilan upang ang lahat ay mamilipit sa hindi matiis na sakit habang ang lahat ng mga ilaw ay namatay. Ang pagdurusa ay nagpapabaliw sa mga sundalo at tinanggal nila ang maskara nila bago sila nagsimulang umatake sa isa't isa ng walang awa. Isa-isang pinatay ang lahat ng mga sundalo sa pamamagitan ng mga bala o kutsilyo mula sa mga kasamahan nila, at nang isa na lang ang natitira na nakatayo, ang gwardya ay nagpakamatay. Matapos dumating ang truck upang kunin ang mga katawan at ang mga siyentipiko kabilang si Lauren, ang militar ay naglunsad ng pag-atake laban sa puno, para lamang matuklasan na ito ay pinoprotektahan ng malaking force field. Ang mga missile ay sumabog na hindi man lang nakagawa ng anumang pinsala sa puno, at ang mga eroplano ay walang pagpipilian kundi umatras. Sa lalong madaling panahon, nagsimulang pag-usapan sa lahat ng balita ang tungkol sa force field at ang pangalang Supernova 94. Laking gulat ng misteryosong lalaki nang marinig ang ganoong pangalan sa radyo at hinanap ang lumang notebook kung saan nakasulat ang parehong salita. Maya-maya, nagsimulang mag-record ang mga reporter ng iba't ibang kakaibang insidente mula sa buong mundo. Ang kakaibang tunog ay naririnig sa mga lungsod, habang kumakalat ang misteryosong hamog sa ilang partikular na bayan, na pumapatay sa mga tao. Ang martial law ay idineklara sa maraming bansa, at ang masaklap pa, ang mga pananim ay namamatay na rin. Mayroon ding mga ulat na pagyanig ng lupa, at nagsimulang magpanik ang mga tao. Samantala, nagpasya si Lauren na bumalik sa tahanan niya noong bata pa siya. Ang kanyang lumang lab ay naroon pa rin, ngunit ito ay nakalock. Si Jim ay mag-isa sa tahanan na yun at nakaupo sa silid niya na napakalungkot, ngunit sa halip na bisitahin siya, si Lauren ay patuloy na naglakbay. Pakiramdam niya ay hindi niya kilala kung sino siya at hindi siya nababagay saan man. Alam din niyang matatapos na ang mundo, ngunit nakakaramdam siya ng ginhawa na para bang nailalabas siya sa paghihirap niya. Sa kalaunan, bumalik si Lauren sa puno ng alien, na lalo pang nagbago. Biglang nagsimulang manginig ang lupa at idinikit ni Lauren ang tenga sa sahig, narinig ang parehong kakaibang ingay. Sinabi ni Rob na ito ay buhay na tumutubo at pagkatapos ay ibinunyag na lahat ito ay nangyari salamat kay Lauren, at inilapit ang kamay nito para hawakan siya. Sa sandaling hinawakan ni Lauren ang kamay ni Rob, nagsimulang makita niya ang mga nawawalang alaala. Si Jim pala ay dating nagtatrabaho sa senador at isinama niya si Lauren sa Area 51. Habang pinag-uusapan ng mga matatanda ang negosyo, gumala ang maliit na si Lauren at narinig silang nag-uusap tungkol sa alien na nakarating sa Earth, na maaaring lumipad ngunit hindi nakaligtas sa normal na kapaligiran ng Earth. Sinusubukan ng nilalang na magtanim ng bagay sa Earth. Nagtataka, pumasok si Lauren sa loob at natagpuan ang alien sa loob ng pod, at hindi siya nag-atubili na hawakan ito. Ang ugnayan na ito ay nag-trigger ng proseso na naglipat sa kamalayan ng alien sa katawan ni Lauren at binago ang kanyang DNA, ginawa siyang alien din tulad ng nangyari kay Rob sa kasalukuyan. Sa sandaling bumalik siya sa bahay, ang maliit na si Lauren ay nagsimulang magpakita ng kamangha-manghang katalinuhan, sumulat ng mga komplikadong kalkulasyon sa dingding at nagdisenyo pa nga ng rocket. Paulit-ulit niyang sinasabi na siya ay alien at gusto na niyang umuwi, ngunit walang naniwala sa kanya, at doon siya nagsimulang magbago at lumayo sa mga tao. Sa kalaunan, gumawa siya ng radyo at nagsimulang magpadala ng mensahe sa mga alien gamit ang palayaw na Supernova 94 na naisip niya mula sa kanyang kalendaryo. Nang matuklasan ng kanyang ina ang lahat ng ito, inilak niya ang lab at pinagbawalan siyang magpadala ng karagdagang mensahe sa mga estranghero.
Galit na galit, sinira ni Lauren ang silid niya at nagsulat sa dingding at pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang ina na mamamatay siya sa kakilakilabot na kamatayan. Ang kakayahan niyang alien ang pumatay sa kanyang ina. Pagkatapos, hinayaan ni Jim ang mga siyentipiko ng gobyerno na suriin si Lauren at natuklasan ang DNA ng alien sa kanya, ngunit walang sinabi sa kanya si Jim. Sa kasalukuyan, umiiyak si Lauren sa pagbabalik ng kanyang mga alaala nang biglang tinanggal ni Rob ang maskara niya. Sa kanyang pagkabigla, nakakahinga siya sa nakalalason na hangin dahil sa nagbagong DNA niya. Samantala, naalala rin ng misteryosong lalaki ang kanyang nakaraan, dati siyang nagtatrabaho para sa CIA at hindi sinasadyang narinig ang mensahe ni Lauren sa kanyang kagamitan. Sinubukan niyang bigyan ng babala ang mga nakatataas, ngunit ipinagwalang bahala nila ito at inakala na naglalaro lang ang batang si Lauren. Sa kagubatan, isang aso ang tumatakbo sa gitna ng mga puno upang sundan ang mga kakaibang ingay. Nang sundan ito ng may-ari, laking gulat niya nang makita ang malaking parang itlog na pod na lumitaw mula sa lupa, na siyang pinagmumulan ng mga ingay. Sa lalong madaling panahon ang mga bagay na ito ay lumitaw sa buong mundo, mula sa mga dalampasigan hanggang sa mga bundok at maging sa mga tunnel. Biglang sumabog ang lahat ng bagay na ito ng sabay-sabay at naglabas ng itim na usok na nagsimulang kumalat sa lupa na pumatay sa mga tao. Ang bawat tao ay nagsimulang mag-usap tungkol sa mga alien, at naisip ng teenager na ang mga pod ay may mga ugat sa ilalim ng lupa na konektado sa pangunahing puno, na pumatay sa mga pananim. Sa kalaunan, hindi na kayang suportahan ng Earth ang buhay ng mga tao at isa-isang namatay ang bawat tao sa planeta habang nagbabago ang kapaligiran upang maging alien-friendly. Ang tanging nakaligtas ay si Lauren, na sa wakas ay tila nakaramdam ng kaginhawaan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.